Mainit na pinagdedebatihan sa Amerika ang isang panukalang batas na naglalayong makontrol o mapigilan ang pamimirata sa internet. Ito ang Stop Online Piracy Act o SOPA. Ngayon pa lang, nagpahayag na ng kanilang pagtutol dito ang ilang website katulad ng Wikipedia at Facebook. Kapag naisabatas ito, apektado maging ang mga internet user dito sa Pilipinas. May report si Rafi Tima. Black screen ang bumungad kanina sa mga pumapasok sa online encyclopedia ng wikipedia.org. Protesta ito ng naturang website sa Stop Online Piracy Act o SOPA na sinusubukang isabatas ngayon sa Amerika. Paniwala kasi ng ilan, lilimitahan daw ng batas na ito ang access sa online information. Ang Wikimedia na tumatayong administrator ng Wikipedia dito sa Pilipinas, suportado ang blackout protest. We believe na it threatens yung freedom of speech and freedom of information, exchanges of information. Nakiisa rin ang Facebook sa protesta laban sa SOPA. Sa kanyang account, sinabi ni Facebook founder Mark Zuckerberg na ang internet ay ang pinakamakapangyarihang paraan para makakonek sa buong mundo. Kaya sana raw ay huwag itong baluktutin ng hindi na pag-isipang batas. Oktubre noong nakarang taon, nang ihain sa US House of Representatives ang kontrobersyal na House Resolution 3261, ang Stop Online Piracy Act o SOPA. Layo nitong palawigin ang kapangyarihan ng Amerika na habulin ang mga nangongopya o gumagamit ng mga copyrighted material. Paliwanag ng Intellectual Property Office of the Philippines, mahirap daw kasi sa ngayon na habulin ang sinumang nagsasagawa ng online piracy pag ito ay nag-ooperate sa labas ng Amerika. It gives the US government, I think, kung di ako nagkamali dun sa Attorney General nila, to apply with any court at sinasabi doon yung court na yun, pwede mag-issue ng order na pahintuin yung isang ginagawa ng host na outside the US. Ayon sa isang online security analyst, bagamat sa Amerika isinusulong ang panukalang batas, malaki ang epekto nito sa mga internet users sa Pilipinas. Kapag may pinaghinalang kumpanya kasi sa bansa na lumabag sa copyright provision sa ilalim ng SOPA, abot ang kapangyarihan ng batas ng Amerika sa Pilipinas. So ang epekto sa atin yan, tatlo. We will lose the traffic coming from the US. Pangalawa, we will lose the revenues coming from the US. Pangatlo, yung our ability to do e-commerce like using PayPal, pati yun ay mabablock. Sa ngayon, self-policing ang ginagawa ng mga sharing services tulad ng YouTube. Kapag may na-monitor silang user na gumagamit ng copyrighted music halimbawa, magbibigay sila ng babala sa naturang user, pero wala silang magiging pananagutan. Sa panukalang batas, maging ang YouTube maaaring managot dahil sa ginawa ng kanyang user. So malaking epekto nito sa atin. Even though yung webmaster o tayo, hindi tayo yung nag-infringe. Ang background music niya is a copyrighted material. Then tapos yung site na yun. Dahil dito natatakot ang mga digital activist at mga kumpanyang nakadepende sa internet na maapektuhan ng kanilang content. Bagamat target nito ang mga namimirata gamit ang internet, maaari raw nitong mapigilan ang malayang palitan ng kuro-kuro. Tutol sila sa SOPA. Tutal, may sapat na manumunong batas laban sa pamimirata. So parang, yes, merong batas na andyo dyan, gagamitin lang namin kung kailangan namin, di ba? Pero kung common use lang naman siya, it will be the good of the public, why rock the boat? Ang ilang mahilig mag-internet, ngayon pa lang umaangal na. Sa sobrang higpit daw kasi ng batas na ipinapanukala sa Amerika, baka maapektuhan ang kanilang pag-surf sa mga paboritong website. Pinangangambahan din nilang epekto nito sa pag-upload ng video. Posible daw kasing abutin ng ilang araw bago ma-upload ng kanilang video dahil tiyak susurin ito ng maigi ng website bago aprobahan. Para sa akin, hindi maganda yung SOPA na Stop Online Piracy Act. Dahil nagkakaroon nga ng limitasyon eh. Mahirap na. Oh, kasi hindi na katulad ng dati na anytime pwede kang makakuha ng information ngayon, parang limitado na. Rafi Tima, GMA News.